At today, ang papasyalan naman namin ngayon ay yung Anda, Pangasinan. Kita nyo naman guys, kaya ito tinawag na Parol Capital of the Philippines. Tignan nyo kung gaano kaganda. Ganda, di ba? Parang bayan ng engkanto. Nakarating na rin tayo dito sa tulay, sa Anda Bridge, kung saan magdudugtong ang Bulinaw at saka yung Anda Island. So, andito na tayo sa boundary at papasok na tayo ngayon doon. At nakarating tayo dito, 12:30 na lang tanghali. So, tignan natin yung adventure natin. Samahan nyo kami. Ano yun? Floating restaurant o floating cottage? Para tayo ng mga kabayo. Ngayong araw pasyalan natin ang nag-iisang munisipalidad sa Pangasinan na nasa isla. Ang iba ay tinatawag itong Mother of 100 Island dahil malapit lang ito sa kilalang tourist spot na 100 Island. Ang iba naman ay binansagan itong Little Boracay of the North dahil sa taglay nitong puti at pinong buhangin. Ang isla ay nadiskubre ni Andres de la Cruz Cacho noong 1842 at mula noon ay naging mabilis ang paglago ng populasyon sa isla. Noong simula ay tinawag itong Kabaruyan Island at noong 1859 pinalitan ang pangalan nito na Anda Island. Kung bago ka sa channel na ito ay huwag kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bago nating video. Tara, sama-sama tayong bumiyahe gamit ang motor mula sa Bulacan patungo sa Anda Island. Time check 3:30. 3:10 ng madaling araw. Nandito na tayo sa Balokok. Ito na guys yung shortcut na nagdudugtong ng Baliwag, Pulilan at saka Apalit. Yan, Pampanga na tayo guys. Time check 3:32 na ng madaling araw. So medyo malayo pa. Nakakabawas na lang tayo ng ilang kilometro. Full tank boss. Ayun. So pa-full tank muna tayo bago tayo dumiretso, para alam natin na yung biyahe natin walang hindi tayo mabibitin sa daan. May madaanan man tayo o wala na mga gasolinahan. 182. Ayun o. This is the Parol Capital of the Philippines. Kita nyo naman guys, ang daming parol, di ba? Talagang malalaman mo na kagad kung nasa San Fernando. Kita nyo naman guys, kaya ito tinawag na Parol Capital of the Philippines. Tignan nyo kung gaano kaganda. Wow! Saan tayo? Angeles tayo, di ba? Guys, ganito yung itsura ng ano na to, MacArthur Highway kapag gabi dito sa Angeles. Hindi ang ganda, di ba? Parang bayan ng engkanto. Grabe yung hangin niya. Alright guys, nandito na tayo sa mismong Angeles City. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang kalsada ng Angeles City paggabi. Lero ng ilaw. Tapos yung mga parol din guys, parang sa San Fernando kanina, di ba? Ang ganda ng kalsada ng gabi. Tapos, syempre, konti pa lang yung biyahe. Ganun, no? Kitang-kita mo yung daan. Tapos ang ganda ng kalsada. Medyo lang yung biyahe natin ngayon guys. Medyo malayo ng konti, pero mas madali to compare dun sa last na travel natin, which is dun sa Kasiguran. Medyo yun
Medyo maraming bangkingan dito, medyo patag lang ang biyahe natin dito. Para sa mga katulad naming mga baguhan lang sa paglo-long ride, maganda tong ano na to, maganda tong napili naming rides na to. Ganda ng daan, ganda ng daan. Sana laging ganito hanggang dulo. Explore natin yung Pilipinas, no? Bago pa magkaroon ng ano, samantalahin na natin. Ay, laki ng mga parol dito. Mas malaki kaysa doon sa mga naunang parol. Woo! Woo! Ramdam mo talaga yung Pasko pag ano, no? Pinakakita ko ng parol. Naka-embedded na yan sa subconscious ng mga bata kasi nung bata pa tayo eh, na kapag Pasko may parol. Kaya kapag kahit matanda ka na, pag nakakita ka ng parol, feeling mo naramdaman mo yung Pasko eh. Tama yung desisyon natin na dito dumaan. May truck yan, konti lang. Yung 3 piraso na yun. So yun guys, ano na tayo? Nandito na tayo, papuntang Tarlac na tayo. Napakaganda pa rin ang daan. Medyo madilim pa rin, katulad pa rin ng ano. Pero napapansin natin, mas dumadami na yung sasakyan. Oh, marami pa rin parol, guys. Ayan oh. Oh, napakaganda. Ayan, papunta dito kasi galing kami ng San Rafael. Meron daan sa San Miguel, Gapan, Cabanatuan. Papunta ng Tarlac, tapos dito lalabas. So, pag doon kami dumaan, napakarami ng truck kasi. Tama yung desisyon namin na dito kami dumaan sa ano, San Fernando. No? Binaybay namin yung Pulilan, Apalit, San Fernando. Tapos Angeles. Ngayon papasok na tayo ng Tarlac. Tarlac na ito ano, Bamban Tarlac ano. Okay, Tarlac na tayo guys. Sana naman maging maganda ang panahon ngayong araw. Yung tipong hindi uulan, hindi rin masyadong mainit. Para ano lang, relax lang. Oo, tsaka hindi kami nagdala ng kapote. Hindi namin i-expect na uulan ngayon kasi tinignan naman namin yung Pag-asa. Sabi magiging maganda naman daw ang panahon hanggang ano, susunod na linggo. So ito, ano lang tayo, sa palaran tayo, wala tayong dalang kapote. Oh, pag nabasa, edi pigaan. May yun na naman tayo dalang mga damit eh. Hanap lang tayo ng pwedeng stopoveran. Pwede tayo magpalit ng damit, oh, di ba? Guys, nag-stopover muna kami dito. Dito kami sa Romulo Highway. Stopover muna kami kasi kailangan magpahinga ng motor. 2 hours na rin kasi tayo nagbibiyahe. Tapos, syempre magkakape muna tayo. And, yun, kakain tayo ng ano, kapagpahinga man lang, di ba? Bago tayo bumiyahe ng mas mahaba pa. So, order muna tayo ng kape. Coffee lang kami, dalawa. Dalawang coffee. Hello guys. So nandito kami ngayon sa ano to? San Ignacia? San Ignacia ba to? Santa Ignacia Jollibee sa Pangasinan. So kakape lang kami, then may baong kaming hopya. Yun lang. Yo, hello guys, ayun nga, magpahinga muna tayo. Dito tayo ngayon sa Jollibee, Santa Ignacia. Papahinga natin yung motor kasi more than 2 hours na yung biyahe. Siyempre kami rin, medyo masakit na rin sa puwet. Kasama ko na sa CR. Yung boses ko ganito lang kasi kanina pa ako kanta sa sasakyan. Aminin nyo, masarap kumanta kapag ganun sa biyahe, diba? Kasi wala nakakarinig sa'yo. Yan ay asaba ka patakin. Ha? Natimpla ko na yan. Kumusta naman yung experience mo as angkas? Sobrang smooth lang. Tsaka yung daan talaga maganda. Mas maganda yung dinaanan natin ngayon compared sa mga nakaraan kasi dito sa San Miguel tsaka pa San Ildefonso, San Miguel ngayon, puro truck. So, perfect yung daan natin ngayon. Dito, dire-diretso lang, no?
Ang sabi dito is 112 kilometers pa. Ang layo pa. 112 kilometers. Time check 8:33 ng umaga. Hopefully maganda yung maging biyahe natin na naman doon. No, kasi ang ganda ng panahon, no. Medyo malayo pa. Siguro mga ilang oras pa yan. Depende sa road condition, tsaka sa wala talaga lahat ng stress ko pag nagra-rides. Welcome to Barangay Malanay 2022. Alright, yung mga pinagdadaanan natin, ngayon lang natin to dinaanan, guys. Mga idol, ngayon lang natin to dinaanan. Binabasa ko lang yung mga pinagdadaanan natin, pero hindi ko talaga alam yung lugar na yan, ha. Sa Kanyugan proper na tayo. Part pa rin to ng Ordoneta. Napakagala natin, ano? Kung saan tayo nakakarating. Pag nagdadrive ka, parang feeling mo buhay ka talaga, ano? You feel more alive. Sabi nga, the more you closer to death, you will feel more alive daw. The one who chased death will live longer daw. And the one who chased life will die sooner. Yan, kakanan tayo dito. Saan na tayo? Sa Dagupan, papunta tayo Dagupan. Okay. Ito mahaba pang biyahe to, guys. Mabuhay! Dagupan ta rin tayo, guys. Nandito tayo sa Dagupan. Kung saan masarap ang bangus. Ayan o, puro bangus yan o. Time check, guys, 9:22 ng umaga. Nandito pa rin tayo sa daan. Kasalukuyan, binabaybay natin ang kalsada ng Dagupan. Woo! Kinain yung kalsada natin. Buti na lang, magaling tayo umilag. Isa pa. Pagbigyan natin yan kasi for the safety of both of us. Hindi natin alam. Gayaman Bridge. Ano to? Lake to, no? Mapilindo Bridge. Daming bridge dito, no? Kasi puro pala isdaan yan, no? Pangunahing may nagkakakitaan talaga pala dito, no? Dito na tayo sa Barangay Matalava. Lingayen Control. 32 kilometers sa Alaminos na tayo. Woo! Pero hanap-hanap tayo ng makakainan kasi nararamdaman ko na yung gutom. Ay guys, kita nyo na yung bundok, oh. Ano kayang bundok yan? Sierra Madre ba yan? Hindi natin alam. Hindi ko rin kabisado yung geography ng lugar na to. Well, kaya nga tayo nandito para makilala natin yung lugar. Chill ride lang tayo. 50 to 60 lang ang takbo natin. Huwag tayo magmadali. Dami nating oras eh. Okay, yan, pumasok na tayo. Bunganon, Labrador, Pangasinan. Oo, nagugutom na ako. Wala pa rin nakakainan. Ayan. Siguro naman mga restaurant dito. Kahit ano na lang siguro, no? This way to Alaminos, Bolinao, Burgos, and Infanta. Ayan, kakapasok lang natin, guys, sa Sual. Alas 10 na ng umaga. Medyo tinanghali na tayo dahil saan pa tayo nagpunta eh. Sakto kasi alas 11 yung check-in natin, di ba? So siguro mga 12 tayo darating doon. Kakain muna tayo tapos punta tayo ng park. Itong seaport ng Sual, no? Ayan. Ayan, no? Abante, Sual. Woo! Time check! No? 10:30 ng umaga, nakarating tayo ng Alaminos. Ayan, no? KFC, welcomes to you.
Alam niyo gutom tayo, KFC nag-welcome sa atin eh. Sige, dito na tayo. Ayun guys, yun nga, nagugutom na ako. Kaya kakain muna kami. Dito kami sa ano ngayon, Pedritos. Gusto namin doon kumain sana kanina sa Inasal para sulit ba? Para unlimited. Kaso nga lang, problema naman, sobrang dami ng tao. Saka sobrang traffic doon sa ano, sa may may ng Aluminos. So dito na lang kami muna sa ano, hindi masyado ma-traffic, tsaka medyo maganda yung parking space. Ibigyan na lang kita. Yun guys, sa wakas makakain na rin tayo. Again, dito tayo sa ano, Pedritos. Yung in-order namin, smoked bangus and bangus tata. So, kain muna tayo, makapagpahinga. So, tinry natin bangus kasi. Oo, tsaka masarap daw bangus dito eh. Totoo ba? Ito talaga totoo, di ba? Maraming bangus. Masarap bangus dito sa Pangasinan. Tsaka dagdag pa. Ano, kain na tayo? Ayun guys, hindi na naman tayo tutuloy dun sa sa park, sa Lupac Park dahil tinanghali na tayo. Kumain pa kami dito sa Pedritos. So, ang gagawin natin, cancel na yun. Diretso na tayo doon sa Anda Island. Nakakain na naman tayo. Ready na naman tayo for ano, another adventure. Ganda no? Uy, puro banking dito pala. Parang kasiguran. Ayos may konting bangkingan pala dito. Pero hindi ganun karami. Welcome Bulinaw. Okay, so Bulinaw na tayo. Okay, anong oras na? 12:11. And Anda this way. Hindi sila sa ano. Dito na tayo, kakanan na tayo dito. Ito lang, baka mamaya katulad ko ng bigla ang bako. Matawid na tayo sa ano yata, sa bridge. Malapit na tayo. Yan na. Guys, sa wakas nakarating na rin tayo dito sa Tulay, sa Anda Bridge, kung saan magdudugtong ang Bulinaw at saka yung Anda Island. So andito na tayo sa boundary at papasok na tayo ngayon doon at nakarating tayo dito 12:30 na lang tanghali. So tignan natin yung adventure natin, samahan nyo kami. Yo, paggas muna tayo. 2 bar na lang tayo. Full tank boss. Baka walang mapagasan doon. 185 laps. And mukhang saya nila. Ano yun?
floating restaurant o floating cottage. Para tayo nangangabayo. Meron yatang registration dito. Checkpoint ng PNP. Tignan natin kung ano, padaanin nila tayo. Dahan-dahan lang tayo. Wala naman yatang checkpoint. Wala naman nangaharang. Okay na lang kalsada. Yung pupuntahan natin dito ay yung Acacia Sunrise Resort. Yun yung nakita namin na medyo magandang lugar. Oo. Medyo dulo tayo ng island. Medyo dulo ng island. Talagang sa malamig siguro dito pag gabi, Tingnan natin, malalaman natin yan bumamayang gabi. Oo, maganda yung na dito. Sarap na ng hangin. Probinsya na. Ganda ng adventure natin ngayong araw, Ganda ng panahon. Kalaban lang natin init, pero okay lang kasi naka-jacket naman tayo. Dito, makita nyo yung sun, yung kalatala nila. Yo! Uy! Nagat. Yun yata yung Upper head na po, no? Hello guys! Okay, so nandito tayo ngayon sa Acacia Sunrise Resort. Ito yung entrance. Yan, napakalawak ng parking space. Yan. And then, may mga rooms. Bago pala yun guys, yung payment namin dito is 2,500 for 2 packs. And before kami pumunta dito, syempre chinek namin yung mga reviews nung place na to, and napakaganda. And totoo nga guys, so eto ipapakita namin sa inyo. And dun sa 2,500 for 2 packs, kasama na lahat yung amenities dito. Meron silang basketball court. Yan. And yun, free parking na din. Doon naka-parking si Otto. Ayun, as you can see. Secured naman kasi may roof. So, hindi mauulanan and hindi rin maarawan. Yan, let's go. Marami silang mga rooms dito. I think if 7 persons, it's only 5,000 pesos. So, good din siya for family. Dito sa area na to, dito yung pinaka parang resto nila. Pwede kayo mag-order. Just make sure na advance daw para mas mabilis yung pag-arrange ng mga orders or food. Yan. Maraming mga places, pwede kang mag-relax. Yan. Gaya nito. Paka-smooth niya. Nara ba to? Nara to, no? And meron din by the way kitchen. If you gusto nyong magluto, free na rin ito. You can use the kitchen and the utensils. Ayan. Ayan guys. So meron ding tawag dito. Ano tawag dito, loves? Ayun. So, meron din duyan dito. Napakahangin, guys. Napakahangin. Yan. Yan. Itutour muna namin kayo. Man tayo dito.
Yan. As you can see, may kasabay kami na family dito. Oh my God, kaya ba ako nito? Kaya ba ako nito? So, yan naman pala dito. Okay, so chill-chill lang tayo dito mamaya. See guys, it's like a paradise. Sa infinity pool, ay kita mo yung dagat. Ayan guys. Ganda, right? Oh, meron pa rin ditong durian. Oh, hindi ako makatayo. Mamaya na lang. Ayan. So, may mga kubo din dito. Ayan. Ayan. Guys, see? Worth it yung travel natin from 2:40 a.m. Around 2:40 a.m. up to 12 kami nakarating dito. Ayan. Let's see. OMG! The water! See, napakaganda guys. Ganda. Worth it. Worth it. Actually, ang check-in namin dito 11 a.m. Dumating kami ng 12. Pagkatapos nga ng ilang oras na biyahe na umabot din ng mahigit kumulang na 330 kilometro, narating na namin ang Acacia Sunrise Resort. Pinili namin ang resort na ito dahil mas konti ang tao rito para na rin sa privacy. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay masarap talaga magpahinga sa duyan habang inilalapat ang likod. So, Malikot. dito na kami ngayon sa gabi na dito sa beach resort. Tapos na rin kami mag-swimming. At ayun, nagme-merienda kami. Ito, merienda pa lang namin to. Umorder kami ng pansit kasi wala kaming baong pagkain na lulutuin din. So, umorder kami ng pansit at saka ng halo-halo. Diba? How much to? 100? 100 yung pansit. Good for 2 to 3 packs na. Yan guys, madami na. Marami, parang hindi nga namin maubos. Good Yan. for 2 to 3 packs of pansit. Tapos yung halo-halo 150. So plus delivery charge 270 siya lahat. Natatawa ako guys kasi take 2 na to. Hindi pala naka-record yung kanina. Hindi na-record yung isa dyan. So Ang sarap. Sarap yung halo-halo nila, pati yung pancit. haba ng binayahin namin. Hindi mo alas 2 kami. Alas 2 kami, 2:40 kami umalis doon sa bahay. Tapos nakarating kami dito 12 na. Panoorin yung video namin ng Manabag. Dumaan din kami doon. Kaya kami medyo natagalan. So nung tinignan ko yung kilometers na tinakbo namin from bahay hanggang makarating dito, nasa 336 kilometers. Yun, medyo malayo, di ba? Kaya sa takaw namin. Nagutom kami sa kakaswimming. Nakakagutom kasi mag-swimming eh. Yun lang guys, kain muna kami ha. Kaya tayo. Focus lang kami dito sa pagkain. Oo, wala kasi tinidor, kaya hirap na hirap kami kumain ng pansit. Sige, bye-bye. Good morning ulit sa lahat. So tapos na naman ang araw at ngayon ay pabalik naman na ulit tayo sa Bulacan from Anda, and dito na namin tatapusin yung vlog. So kung kayo guys gusto niyo mag long ride at gusto niyo ng peaceful environment kahit isang araw o 2 araw lang, huwag niyo kalimutan ilagay sa bucket list niyo itong Anda Island. Then napakaganda, sulit talaga guys yung travel namin, and sama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share yung video natin para sa mga susunod na videos natin. Okay, goodbye, peace.
Huwag matakot sa hindi pamilyar na landas. Ito ang nagdadala sa atin sa mga natatangi at kakaibang karanasan. Sa bawat takot na iyong lampasan, mayroong kakaibang karanasan na naghihintay sa dulo ng kalsada. Hindi mo malalaman ang mga biyayang hatid ng landas na hindi mo pa tinatahak. Sa susunod na biyahe natin ay papasyal naman tayo sa katimugang parte ng Luzon. Kakaibang sapalaran na naman ito. Muli, kami ang Emanite Queen at sana'y samahan nyo kami sa aming pang mga susunod na biyahe. Paalam!